guys, so nandito tayo ngayon sa panibago nating reaction video, no? So, syempre wag nyo kakalimutan i-click yung subscribe button and click the bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga bago nating upload na videos. So, ito, kakaiba tong gagawa natin ng reaction video ngayon, no? So, ito, nakita ko lang kay Jay Costura, no? Na isang magaling mag-prediction to, mga prediction, no? Nagkatotoo. Kasi napanood ko na yung mga nito last video niya last year. So parang nagkakatotoo yung prediction niya talaga. Yung mga pangitain niya dito sa politics, no. So isa kasi ako mahilig din ako sa politics, no. So alam naman natin yung nangyayari ngayon dito sa bansa natin, napakagulo na. Laganap na yung krimen, hindi na gaya ng dati na peaceful na pag lumabas ka safe, alam mo safe ka. So ngayon, ibang-iba na talaga yung nangyayari ngayon sa bansa natin. So nawala na yung unity, no? Nabuwag na to. So, ano kayang mangyayari sa hinaharap dito sa bansa natin, no? Na sobrang gulo na. Wala na yung pagkakaisa gaya dati. So, gusto ko lang gawanan ng reaction video tong pangitain ni Jay Costura sa politika, no? So syempre guys, huwag niyo kalimutan syempre i-click yung subscribe button and click the bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga bago nating upload na videos. So, ano pa inaantay natin gawa na natin ng reaction video to at panoorin natin panoorin natin na sabay-sabay kung anong magiging reaction natin dito sa pangitain ni Jay Costura sa politika, no? So, let's go! Astronauts worldwide. Ngayon, madami pong nagtatag sa akin sa pangyayari sa politics, no? Nanumbalik sa kanila ang predictions ko or pangitain ko na may switching of power na magaganap. Sobrang nakakalungkot ang pangyayari. Lahat naman tayo ay naghahangad ng magandang liderato sa Pilipinas. Lalo na ako, naghahangad ako na sana sa eleksyon na darating ay may mamumuno na maayos. Kasi may mga anak din ako kung iisipin mo, nagkaroon ako ng pangitain na tataas ang crime rate sa Pilipinas ngayong taon. So, nagkatotoo to guys, no? Yung sinabi ni Jay Costura na magkakaroon ng parang last year napanood ko tong niya. Nagkaroon ng parang magkakaroon daw ng switching position o kaya magkakaroon ng parang dagsaang mga tao sa bansa natin, no? Nagkakaroon ng gulo nakikita niya. So, which is nangyayari talaga ngayon, no, sa hinaharap. So, ito pa yung sinabi niya na paglaganap daw ng krimen, nangyayari din. So, kaya naniniwala ako dito kay Jay Costura. Hindi syempre, iba-iba tayo ng paniniwala, pero galing parang totoo talaga siya. Kasi rin ako nito, lagi rin ako nakikinig kay Jay Costura sa mga prediction niya, no? Na nagkakatotoo naman talaga. So, tingnan natin kung ano pa yung baka malay natin ito yung sagot at nalalaman natin kasi yung mga nangyayari sa hinaharap ng dahil kay Jay Costura, no? Parang naging advance tayo, no? So, tignan natin kung ano pa yung mga advice niya, kung nakikita niya sa bansa natin sa politika, no? Kung ano pang mangyayari. So, play uli natin. Which is, highlighted ko doon yung rape case. So, madami sa mga nagkaraang araw, sa mga nagkaraang buwan, tumaas ang crime rate dito sa Pilipinas, especially yung rape cases. Sobrang nakakalungkot, hindi ako nagiging masaya sa mga pinapakita sa akin bago ito mangyari. Ang pinagdadasal ko lamang po ay sana magkaroon tayo ng peace of mind. Sana matapos na ang gulo, lalo na sa politics world. Samahan niyo po ako ngayon magbalik tanaw sa mga iilang pangyayari
at prediction na pinakita sa akin. At ngayon 2025, kailangan natin tibayan ang loob natin dahil sa pinakita sa akin, kailangan natin mag-imbak ng pagkain. It's either dilubyo ang tatama sa Pilipinas or malaking kaguluhan ang tatama sa Pilipinas. Maraming nagsasabi, bakit sila para sila ng mga sinasabi, para sila nakikita. Kami po ay may iba't ibang kakayanan. Nagpapasalamat ako kay Lord kung bakit niya ako binigyan ng ganito dahil natutulungan ko ang mga mahal ko sa buhay, malalapit ko sa buhay, na mabigyan sila ng warning at makapaghanda kami. Sa ngayon, lagi kong ipagdadasal yung safety ng buong pamilya ko, lalo ng mga anak ko, dahil nakakatakot na po ngayon. Diba? So, ibang-iba yung panahon dati sa ngayon talaga. So ngayon, kahit sa amin dito, guys, ramdam ko, siyempre, di naman kami sa subdivision nakatira. So, ramdam yan ng mga taong nasa normal lang na syudad nakatira. So, dyan nakikita natin yun. Nagbabalikan na ngayon yung mga nag-rugby sa labas sa kalsada, sa mga tulay-tulay. Mga nag-aabutan ng droga sa mga iskinita. Lantaran pa, yung iba nagla-live pa sa Facebook, diba? So, grabe talaga ngayon. Mas malala sobra ngayon yung crime rate. Ang daming patayan. Yung teacher ko dati na high school, sinaksak yung sinaksak siya ng asawa niya. So, grabe. Grabe yung crime rate ngayon. Mas malala. So, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga media. Minsan, ayan yung sa mga social media o kaya sa mga television na napapanood natin ng mga balita. Karamihan dyan binibrainwash na lang tayo, no? So, mas maganda kung doon kayo tumingin, manaliksik sa sarili niyong opinion. Sa panahon kasi ngayon, huwag na tayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin kasi karamihan dyan peke at di tayo sure kung totoo ba yan. Kaya mas maganda, gumawa tayo ng sarili nating pananaliksik, research, ganyan, kumbaga. So, para maiwasan natin yung fake news na naririnig natin sa mga tao ngayon dito sa social media. So, tama nga naman si Jay Costura na hindi na safe talaga ngayong panahon. So, dapat pag-ingat tayo lagi, doble ingat. Kung maaari, agahan nyo umuwi o dumaan kayo sa mga medyo ligtas na lugar. Diba? So, play uli natin. Wala na rin takot ang ibang tao or ibang tao na mag-live na sabog, gumagamit ng droga. Nakakatakot na rin maglakad ngayon dahil everywhere may physical ang nagaganap, sakit ang nagaganap. Ano ba ang year 2025 ngayon? Ito ba ay mabangis? Ito ba ay maamo? Ito ba ay positive or negative? Madami nagsasabi, bakit ang mga card readers, ang mga tinatawag na may mga third eye, bakit palagi sinasabi na puro negative ang pinapakita sa kanila? Kami po ay gabay lamang, kami po ay nagbibigay ng babala. Lahat naman po tayo ay binigyan ng Diyos na kakayahan. Kaya lang, may mga taong kagaya ko na masyadong bukas at tinatawag na sixth sense. So sa akin, nagkakaroon ako ng mga panaginip na bago mangyari ay pinapakita mo na sa akin yun ang tinatawag na precognition dreams. So isa nga po sa mga pinapakita sa akin ang kaguluhan na magaganap o tinatawag na pagsasalpukan na malalaking bansa. So dito po papasok na kailangan natin ipaghanda ang ating sarili sa pagkain. Sa pagpasok ng 2025, magkakaroon po tayo ng malaking problema sa pagkain. Magkakaroon ng rice shortage, water shortage, so isa po yan sa magiging malaking problema sa ating ngayong darating na taon. Sa darating na eleksyon ay medyo magulo po talaga. Hindi na po bago din na magulo talaga ang politics. Pero sa politics na darating sa US,
o sa ibang bansa, doon po magsisimula ang gulo na pinapakita sa akin. Dito kasi mapapansin nyo sa part na to, totoo rin to kasi karamihan ngayon parang nagkakahamunan na yung mga bansa na magkakaroon ng gera, gusto ng palagan ng US yung China, gusto lumaban ng Pilipinas sa China, gusto lumaban ng Taiwan sa China, yung Russia, Ukraine naglalaban pa. So ang gulo na ng bansa ngayon, no? So gusto na lahat makipag-away, makipaggera. Kumbaga wala na yung haba ng pasensya tsaka pangunawa tsaka yung parang pagmamahal, wala na yung pagmamahal sa mga puso nila kasi puno na sila ng galit at saka kasakay man sa kayamanan, no? Tsaka sa kapangyarihan yan. So wala na yung parang paglilingkod nila sa tao, no? Sa mga mamamayan. So grabe na talaga. So play uli natin. Lalakas dito sa Pilipinas ang tinatawag na gambling. Isa pa sa mga pinapakita sa akin, mas matindi po ang climate change na mangyayari ngayong 2025. Paiba-iba ang panahon, mas malakas ang bagyong papasok sa darating ng 2025. The force of the storm surge, and that's the onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping. Madami nagsasabi, kaya naman namin makita yan, kaya naman namin mag-predict yan. Pero po ito ay isang babala sa atin na kung dumaan man tayo sa malalakas na bagyo sa mga nagdaang panahon, ito po ay iibahin natin. Mas malakas po ang papasok ng mga dilubyo, mga bagyo ngayong 2025. So, ang dapat lang natin gawin guys, no? Simulan na natin maging manalig sa Diyos. Magtiwala sa itaas, no? Kasi siya lang yung gagabay sa atin kahit saan tayo magpunta. Lalo na ngayon, sobrang delikado na talaga. Siyempre, di pa nadating yung mga dilubyo ngayon kasi hindi pa natin nararamdaman. So, sana wag naman sana mangyari ngayon 2025 yung mga prediction nila, no? Kasi na sobrang napakadelikado. Lalo ngayon sobrang hirap na ng Pilipinas. Ang dami ng problema. Tapos sobrang mahal ng bilihin, sobrang taas ng mga bills, ganyan. Grabe nagtaas ang lahat, tapos sobrang dami pang kriminalidad sa Pilipinas. Lalo na kung dumagdag pa to, wala na, kawawa na talaga tayo. Grabe. So play uli natin. Hindi pa rin matatapos ang drug on war or mas matataas ang tinatawag na crime rate ngayong 2025. Ang kinakatakutan ko kasi tataas yung crime rate, malakas din ang tinatawag na percentage ng rape cases dito sa bansa. Marahil sa inyo na makakapanood nito, madaling magsabi na, ay, pwede naman namin makita niyan. Oo, pwede natin makita lahat yon. Pero ang punto nito ay paano natin paghahandaan. So sa 2025, sa nakikita ko sa politics, local politics, wherein dito sa Pilipinas, may isang babae talaga na aangat, which is mangyayari ngayong 2025 na. Lagi po natin pagtatandaan, mga Nostradamus worldwide, mga abangers. So, sino kaya itong babae na aangat, sinasabing G. Costura ngayong taong 2025? So, hindi natin masasabi kung ano mangyayari sa hinaharap. So, pero nape-predict ko rin kung sino yung binabanggit niya dito. Pero ayoko lang mag-name drop, ano. So, kasi di pa natin sure. Siguro mas maganda kung makita muna natin kung sino ito.
pinipredict ni Jay Costura, di ba? Bago tayo mag name drop, no? Mas maganda yung sure tayo. Pero nasa isip na natin kung sino yun. So, kilala naman natin kung sino yung makamasa ngayon at saka mahal ng mga Pilipino. Although, maliban dun sa mga galit, diba, mga, alam nyo na kung anong grupo yung mga yan, mga team yan, mga galit sa Duterte, no? So, ilan naman natin sila. Na name drop ko pa yung apelido. So, play ulit. Hindi po kami nandito para magbigay ng takot, kundi ito po ay nagbibigay kami ng babala para makapaghanda po tayo sa pang-araw-araw natin na buhay. Ang lagi po nating sandata, huwag natin kalimutan ang pagdadasal at pagsasalamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat, mga Nostronatics worldwide, mga abangers at bago pong subscribers. Merry Christmas sa inyo and Happy New Year! Former President of the Philippines, Rodrigo Duterte, is on a plane on his way to The Hague, according to his lawyer. Duterte was taken into custody by police in Manila earlier today, acting on an arrest warrant issued by the International Criminal Court. Now, former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Former Philippine President Rodrigo Duterte was... Yun guys. So hanggang doon na lang. So ang mga advice ko lang, anong mapapansin niyo dito sa nangyayari sa Pilipinas? Bakit nagkaganon, di ba? Yung pinagkatiwalaan natin na mag-aahon sa atin, magbibigay ng magandang buhay, peace of mind. Kala natin matutupad lahat ng mga pangako, hindi natupad. So, grabe. Wala na yung pagkakaisa natin dahil sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. No? So, nasa sa atin pa rin, nasa kamay natin kung ano yung kung sino yung dapat nating piliin o sino dapat nating iboto sa halalan. Huwag tayong masyadong magpapasilo sa mabulaklak na salita. Kunyari, sikat tong taong to, edukado, madasalin, mabulaklak ang salita o kung ano man yan. Huwag kayong magbabase doon, no? Kasi kadalasan, ayun yung parang pinaka-highlights lang nila para maupo sila. Pero pag nandun na sila sa pwesto, hindi nila matutupad yung mga pangako nila. Doon tayo magbase sa mga taong ma-experience na nakitaan natin na naglilingkod talaga ng bayan at hindi para sa sariling interest lang. No? So, mahalin natin ang bansa natin. Huwag nating hayaan na masira ng mga taong gumagawa ng mali at alipustahin tayo ng mga taong nagbabalak na sirain yung bansa natin. No? So, nasa inyong kamay lahat. Nasa ating mga kamay pala guys. Yung kung sino yung mga dapat mamuno ng tama. Nasa sa atin. Kapag bumoto tayo ng maling tao, tayo rin ang maghihirap. Pag bumoto tayo ng tama, magkakaroon tayo ng kaginhawaan. No? Pagiging masaya yung buhay natin at malaya. So, lagi nyo pipiliin yung tama. Kung ano yung tama at makakabuti. No? Kasi nasa mga kamay talaga natin yung kapalaran ng bansa natin ngayon. So sana maging maayos na, maging bumalik sa dati na wala nang gulo o karahasan ngayon. So hanggang dito na lang guys, at maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit nating reaction video. At syempre kung may mga any suggestion kayo dyan na gusto nating gawa ng reaction video, mag-comment down na kayo dyan. Comment down below guys. So, lagi niyong tatandaan guys, mag-ingat tayo lahat at mahalin natin ang Pilipinas.